Tanong, may patience ka ba? Kasi pag wala ka nito, hindi ka pwede maging successful sa mga larangan ng buhay. Hindi ka pwede maging successful sa relationships, hindi ka pwede successful sa finances mo, hindi ka pwede maging successful sa spiritual life mo kung wala kang patience. Alam mo sa full tank, mahilig ako magkwento ng mga fable, mga allegory, pero ngayon medyo iba na to. Kasi magkikwento ako ng isang totoong kwento ng totoong buhay. Itong mamang to, may negosyo. Isang tindahan. Okay naman, maganda kita, yung mga customer niya, tuwang-tuwa sa kanya. Ito yung problema. May kapitbahay siya. 70 plus yung tindahan. So, feeling niya, ang liit-liit niya. Tapos sabi, ako isa lang siya, 70 plus. Nakalimutan niya na yung 70 plus na stores na yun, ang tagal-tagal, dekada. Yung kumbaga, ang tagal-tagal bago lumapit sa naging 70 plus. Pero hindi niya nakita yon. Kaya ang ginawa niya, expand yung may isang tindahan, naging 2 tindahan, 3 tindahan, 5, 6, 7. Pero wala naman siyang masyadong maraming pera. Anong kapital niya? Hiram. Mataas na interest. Pag naniningil na yung creditor number 1, hanap siya ng creditor number 2. Ay, nako. Tapos hiring of people. Kung sino-sino na lang, walang masyadong training. Basta, alam mo, ang nangyari, after some time, talagang bagsak ang negosyo, nawala lahat, baon sa utang. Kinikwento ko to, kasi marami siyang pagkakamali. Pero I will focus on 2 things lang ha. Number 1, he rushed his growth. Alam mo yung growth, kailangan medyo, may timing. Kunyari, ito yung halimbawa ko, yung baby. Yung baby sa sinapupunan ng nanay. 9 months. Pwede bang i-rush yun? Pwede bang, hoy, baby, 4 months lang ha? Hindi, labas ka na. Hindi pwede. Ganun rin sa buhay. May timing yan. May pacing, kumbaga. Kailangan respetuhin mo yung pacing ng organic growth. Pangalawa, importante to. Ang pagkakamali niya, hindi lang niya rinush ang growth niya. He rushed his lifestyle upgrade. Biruin mo naman, ha? Ang dami-dami na niyang tindahan, di ba? Lagi niya nakikita, milyon-milyon, maski hiram. So, anong nangyari? Siyempre, kukupit yan. Kukuha ng konti. Bakit? Gusto ko mas malaking TV. Gusto ko mas maganda yung kasangkapan sa bahay. Yung kotse ko, dapat bago na. Bakit? Biruin mo naman. Hindi na isa tindahan ko, 5 na, 10 na. So, siyempre, dapat mas magara na yung TV, yung kotse ko. Kapatid, yan ang pagkakamali na nakikita ko sa lahat ng mga na bumabagsak na negosyo. Akala nila yung pera sa negosyo, pera nila. Hindi po, pera ng negosyo. Respetuin mo yun. No? Yung pera mo, siguro yung kukuha ka ng maliit na sweldo, no? Habang lumalaki pa ang negosyo mo. In other words, friends, what am I sharing to you? Our gospel for today, si Nathaniel, sinabi niya, what good will come out of Nazareth? Alam mo, si Jesus, he lived in Nazareth, isang baryo, na siguro mga 20, 30, 40 houses lang doon. No? Mahirap na baryo. Alam mo ba kung gaano katagal si Jesus doon? 30 years. 30 taon. Tapos when he was 30 years old, doon siya nag-preach. Diba? Nakakapagtaka. Siguro kung ako si Jesus, 17 years old pa lang ako, 22, parang maiinip na ako. Pero si Jesus, prepare. Tapos pag tama yung timing, launch, serve. Si Jesus yun, ha? Kapatid, we need to learn how to be patient so that in your life, makukuha mo yung tamang timing. I want to pray for you right now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, Lord. Basbasan mo yung kaibigan ko. Bigyan mo siya, Lord, ng patience to
to be able to know when to launch, when to start, when to grow. Father God, give my friend supernatural patience. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. I know that there are a lot of people that need to hear this message. And I want to say thank you. Alam mo, kung gusto mong tulungan ako sa mission ko, go to, if you're watching this through Facebook, merong button sa ilalim ng video nakalagay support now. Click that and you'll be able to become a full tank supporter. Maraming salamat sa mga nagpapadala rin ng stars. God bless you. I will see you tomorrow.